Malaga po yung ating mga kalalakihan ay masabak na po, no, sa gawain po ng ating Panginoon, no, sapagkat napakahalaga po na tayo po ay isang kabahagi po ng gawain po ng ating Diyos na buhay, no? At ito po ang bahagi po ito ay hindi po ito basta-bastang bahagi, na ito po ay para ginagawa po natin para sa tao, kundi ito po ay ginagawa natin para po sa ating Panginoon. Okay? So, ngayong umaga ay dadako po tayo sa ating pag-aaral na kung saan po ay atin lamang pong balikan ng kaunti po ang ating pinag-aralan noong nakaraan po. Okay? Na ating nakaraan po, ang ating pag-aaral noong nakaraan ay natalakay po natin yung tinatawag po na theology. Na ito po ay makita po natin yung ito po kasi lahat mga terminologies po ito na kailangan natin malaman, no? At bagamat ito po ay malalim, subalit kahit man mababaw, at least meron po tayong alam, no? So number 1, napag-aralan po natin yan, yung theology, study of the nature of God. Kaya nakita ko natin doon kung pinag-aralan po natin kung paano natin, mga kapatid, nakita yung mga ginawa po ng Diyos. Tama po? Yung mga nakaraan, na-recall niyo po ba yun? Pinag-aralan po natin? Yung kung ano po mga ginawa ng Diyos, kung ano po yung karakter ng ating Panginoon. Yun po tinatawag na theology, study of the nature of God. So number 2, tinatawag po na hindi o soteriology. No? Soteriology. Okay? Hindi soteriology. Ito po ay study of salvation. Napag-aralan na rin po natin to, yung doctrine of grace, kung paano tayo ligtas ng Panginoon. Tama po? Napag-aralan na rin po natin yan. Actually, malawak po ito ang bawat termino ito, mga kapatid. Na kung saan po ay napakarami po niya, no, mga aral. Kaya kasabi ni Lord, yung kanyang tinatawag po na aral, malawak po yan, no? Marami po, mga kapatid, no? Study of salvation, no? Nag-aral po tayo sa kaligtasan natin, no? Kaligtasan na ginawa po ng Diyos sa buhay po natin. Pangatlo, yung tinatawag po na eschatology, no? Ito po, nabanggit din po natin ito, napag-aralan na rin, pero marami din po yan, malawak din po yan, nang ibig sabihin, study of the last things. Kaya alam po natin, sa last things, sa huling mga bagay na ito, huling panahon, ay makita po natin na ang pagdating po ng ating Panginoong Diyos. Tama po, hinintay po ba natin? Amen. Ang pagdating ng Panginoon, hinintay po natin, mga kapatid. And then, ito po ngayon, ang ating pag-aralan po. Yung ecclesiology. Actually, marami pa po mga logy yan, no? Mga demonology, di po ba? Sa school nga, meron tayong zoology, no? Pag-aaral tungkol sa mga hayop, tama ba? Okay? Ito, ecclesiology, ibig sabihin, study of church o churches. Pag-aaral sa iglesia o sa church. Dito po tayo ngayon, no, mga kapatid, mag-aaral sa church po ng ating Panginoon. Kasi sa panahon po ngayon, napakarami pong umaangkin ng church po ni Lord. Tama ba? Halos lahat ng mga reliyon, no, inaangkin nila na sila daw ay totoo at tunay na church ng ating Panginoon. Okay? Lahat po yan, inaangkin po yung church ng Panginoon. Okay? Meron pa nga pong nagsasabi na ito ay church namin. Di ba? Tandaan po natin, wala tayong church na itinayo. Tama? Kaya hindi natin pwede sabihin na church namin. Tama po? Church ng Panginoon. Tama po? Kasi siya po ang nagtayo po nito, mga kapatid. Ngayon po, ang ating paksa ngayong umaga, may tinalaman po sa tinatawag na the true church
in the Scripture. Yung totoong iglesia sa kasulatan. No? Kaya po ang ating batayan dito mga kapatid, salita po ng Diyos, hindi po yung sabi-sabi. Tama ba? Ano po ba ang itinuturo po ng Panginoon tungkol po sa kanyang church? Kaya, kung church po ang pag-usapan mga kapatid, ito po ay 115 times po siya binanggit po sa banal na kasulatan. Okay? At ang church po, ang ibig sabihin, mga kapatid, no, sa Greek word is ecclesia. Na ibig sabihin po, the assembly of men and women baptized believers. Yan po ibig sabihin ng church. No? Hindi po building ang church na iligtas po ni Lord, kundi tayo na mga mananampalataya sa ating Panginoon. Tayo ang church ng Panginoon. Tandaan po natin. Okay? Tayo ang church ng Panginoon. Okay? Now, dito po sa aklat ng Matthew chapter 16, doon po sa binasa ni Brother Louis, sabi po dito, sa verse 18 up to verse 19, sabi po ng ating Panginoon Kristo, "And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Verse 19, "And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven." So, dito makita natin mga kapatid, malinaw po na ang nagtayo po ng church ay ang ating Panginoong Kristo. Hindi po ang tao ang nagtayo po nito. Tandaan po natin yan mga kapatid. No? Tanggalin natin sa isip po natin, sa puso po natin, na iniisip natin minsan na ang nagtayo ng iglesia o ng church ay ang founder o sino man ang nangunguna sa church. Hindi po. Ang nagtayo po ng church walang iba kundi ating Panginoon. No? He is the planner. He is the designer. He is the builder. He is the founder of His church. Si Lord po yan, mga kapatid. Hindi ho tayo, hindi ho tao. Hindi ho pastor. Hindi sino man na reliyon ang nagtayo po ng church. Okay? Kaya dito, para po natin makita, mga kapatid, na ang church po ng Panginoon ay mahalaga. Okay? Ang kalipunan ng Panginoon ay mahalaga sa harapan po ng ating Diyos. Ngayon ang tanong, paano po yung lumang tipan? Meron din po bang church sa lumang tipan? Yes. Meron po. Basahin po natin. Aklat po ng Acts chapter 7, okay, verse 38. No? Acts chapter 7, verse 38. Sabi po dito, "This is he that was in the church in the wilderness, with the angel which spake to him in the Mount Sinai, and with our fathers who received the lively oracles to give unto us." Ito'y yaong naroon sa iglesia sa ilang, na kasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai, at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Tingnan niyo po, ang tumatanggap ng tama at totoong aral yung church ng Panginoon. Amen po? Dito po yan, mga kapatid. Pinapangaral, tinuturo yung church ng Panginoon.
Kaya tinutukoy po ni Pedro, ito po yung church in the wilderness. Sino-sino po sila? During the time, yung mga Israelita. Tama po? Kaya tingnan nyo po, di po ba hinango sila sa Ehipto? Naalala niyo po ba yung pinag-aralan natin ng mga nakaraan pa? Mga kapatid, hinango sila, dinala sila sa promise land ng Panginoon. Sila po yun po yung church. Mga kapatid. Pero tingnan niyo po, church na sila, pero marami pa rin yung hindi naniniwala sa Diyos. Marami pa rin yung tumalikod sa paglilingkod po sa Panginoon. Okay? Na kahit po nakita ho nila yung kapangyarihan po ng Diyos, nakita ho nila kung paano sila inalagaan ng Panginoon, nakita ho nila kung paano sila pinagpala po ng Diyos, subalit, marami pa rin po ang tumalikod, marami pa rin po ang hindi po naniniwala, marami pa rin po mga reklamador during the time sa panahon po ng Old Testament, mga kapatid. Kaya po ay napakahalaga na atin po itong pag-aralan upang matuto po tayo, makita ho natin na ang church po pala ang nagtayo po ang ating Panginoon. Now, there are 5 important things about the church. Meron pong 5 bagay na mahalaga tungkol po sa iglesia. Kasi sa Tagalog, ang church ay iglesia. Tama? Sa Tagalog, yung church ay iglesia. Okay? Hindi ho iglesia ni sino man. Okay? Kundi iglesia, ito po ang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Now, number 1, the church is built by Christ. Ang iglesia ay itinayo po ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ang sabi po niya dito sa Matthew chapter 16, verse 18, sabi dito, And I say also unto thee, that thou art Peter, upon this rock I will build my church. Saan po niya itayo, mga kapatid? Sa buhangin po ba? Saan po niya itayo? Sa bato. Pagka bato ba tayo ng bahay mo, matibay? Yes. Matibay. Pagka buhangin po ba, babagsak? Yes, babagsak. Buhangin po yan Kunting ulan lang yan, kunting baha lang Bagsak na po yan. Pero bakit sinabi ni Lord, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia? Sapagkat ang batong ito, matibay. Okay? Durable. Okay? Hindi basta-bastang gumuho o bumagsak yung church po ng ating Panginoon. Bakit? Kasi po, tandaan po natin ang church po ni Lord, kung sa bahay natin pag-usapan, kung karera ang pag-usapan natin, mga kapatid, ay talaga hong perfecto yung kanyang paggagawa ng kanyang church. No? Kasi siya na po ang engineer, siya na rin po ang architect doon. Siya na rin po ang gumawa po doon lahat, mga kapatid. No? Kung atin po tulad sa mga material na bagay. Pero spiritually, tayo po, na mga anak po ng Diyos, na mga mananampalataya, tayo po yung church. Tayo pong itinayo ng ating Panginoon. Tayo po ang dinala ni Lord sa church. Tama po? Hindi naman si pastor nagdala sa inyo dito, si Lord. Tama? Okay? Ang gawa ng pastor to preach the gospel. Okay? Sasabihin sa inyo kung anong sinabi po ni Lord. Mga kapatid, katulad po nito, ang sinabi ni Lord, I will build my church. E di sabihin ko lang din sa inyo na si Lord ang siyang nagtayo. Tama? Okay? So, ano pa po mga kapatid? Okay? Ano pa po sinasabi po ng ating Panginoon? No? Atin po makita dito, this is one of His most important present occupations. Ito po ang napakahalaga niyang ginawa, mga kapatid, yung during the time, nung siya po ay nagkatawang tao, mga kapatid. Bakit? Sapagkat ito po ang sa loob ng church, ito po yung kanya mga tinubos. Tama po? Ito po yung kanya mga tinubos. Tayo po ay tinubos ng ating Panginoon.
Okay? Kaya po, tinipon niya tayo sa isang dako, mga kapatid, upang tayo po ay magpatuloy po sa paglilingkod sa Kanya. Kaya sabi ko dito sa 2 Timothy, basahin po natin mga kapatid, 2 Timothy chapter 2 verse 19. Okay? 2 Timothy chapter 2 verse 19. Sabi po dito, nevertheless, the foundation of God standeth sure. Okay? Sigurado bang tinayo ng Panginoon ang kanyang iglesia? Standeth sure. Sabi po ni Lord, sa pagitan po ni Pablo, nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are His, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Tingnan niyo po, gayon may ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos, yung pundasyon, ay nananatili na may tatak nito. Tandaan po natin, yung church po ni Lord, may tatak na po yan ng Espiritu ng Diyos. Tama? Tayo po ay may tatak na Espiritu ng Diyos. Tinatakan na po tayo ni Lord. At ang sabi dito, hindi lamang tayo tinatakan ng ating Panginoon. Sabi pa po dito, nakikilala ng Panginoon ang mga Kanya. Kilala ba tayo ng Diyos? Amen. Kilala tayo ni Lord. Malinaw sabi dito sabi po dito, nakikilala ng Panginoon ang mga Kanya. Okay? Kanya nino? Kanyang church, kanyang mga tupa, kanyang mga mananampalataya, kanyang mga lingkod. Tayo po yun, mga kapatid. At ang sabi ko dito, at lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Kaya ang kanyang church, inilalayo po niya sa kasalanan. Tama? Inalayo niya sa masama. Okay? Hindi sinabi ni Lord na kontrahin natin mga masama, kundi ilayo natin sarili natin doon sa ginagawang masama. Sabi po ng ating Panginoon. So malinaw po yan mga kapatid. Ano ba kung sabi dito? Sa 1 Peter, okay? Mas maganda kasi meron tayong ebidensya mga kapatid. No? 1 Peter chapter 2, okay? 1 Peter chapter 2 verse 5. Sabi po dito, ye also as lively stones are built up a spiritual house and holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Kayo rin naman na gaya ng mga batong buhay. Tayo din daw po. Gaya ng batong buhay. Kasi itinayo tayo sa bato Tama po? Okay? Ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu. Hindi tayo tinayo sa pisikal. Hindi tayo tinayo sa anumang building. Kundi itinayo tayo sa espiritual. Okay? Ano pa po sabi dito? Mga kapatid, upang maging pagkasaserdoteng banal. No? Ano pa po sabi? Upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Hesu Kristo. Kaya po, ang ating pagsamba sa Lord bilang tayong church, dapat ay kalugod-lugod po tayo sa Diyos. Kaya po, nananawagan po ang ating kapatid na Pablo sa Romans chapter 12 verse 1. Ang sabi niya, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. Buhay na handog. Kaya po sa ating pagsamba, dapat nakahanda yung sarili natin sa Lord. Amen po? Amen. Dapat wala pang pagsamba, nandun na yung
iyong pananalangin sa Lord, nandun na yung pagmuni-muni sa mga salita ng Diyos, nandun na yung iyong puso na handa na, ang iyong buhay na handa na, ihandog sa ating Panginoon, mga kapatid. Okay? So napakahalaga. Kaya sabi po dito, sa 1 Peter chapter 1 verse 2, acceptable to God by Jesus Christ. Kalugod-lugod sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya po ang church, ay itinayo po yan ng ating Panginoon. Okay? Now, number two, the church is built upon Christ. Kasi sabi niya dito, upon this rock. Upon this rock. Okay, ngayon alamin natin, sino ba ang rock na ito? Sino ba yung batong ito, mga kapatid? Okay? Na tinutukoy po ng ating Panginoon. Now, the word rock is in Greek word Petra. No? Hindi ho kabayo. Okay? Hindi ho. No, sa Greek word is Petra, nang ibig sabihin po, big stone. Malaking bato. Okay? Kaya po, ang bato talaga matibay, matigas po yan. Marami lang po nagpapalambot sa bato. Pero dapat, ang batong ito, ituring natin na matibay, malaki, malakas na bato. Hindi po bato. Hindi po ganon. Matibay po dapat ang batong ito na sinasabi po ng ating Panginoon. Di po ba? Okay? Marami nagpapalambot, pero ang batong ito na itinayo ng Panginoon Kristo yung kanyang church, at dito po natin makita, mga kapatid, na ang church mo ito ay matibay, matatag, masigla sa paglilingkod po sa ating Panginoon. So, big stone po ito, which is our Lord Jesus Christ. Ang batong ito, sino po? Ang ating Panginoong Heso Kristo. Hindi ho si Pedro. Kasi may mga reliyon ngayon, lalong-lalo na ang ating pinanggalingan, ang kanilang paniniwala dito, ang batong ito, si Pedro, hindi ho, mga kapatid. Ang ating Panginoong Kristo ang tinutukoy po dito. The church is built by Christ Himself. Siya po ang nagtayo at sa Kanya po nakapatong na bilang bato ang pundasyon ng church na Kanyang itinayo, hindi ho si Pedro. Di po ba? Kaya tuloy, ang sabi ng marami, okay, ay kinuha na yan ni San Pedro ang kanyang buhay. Di po ba? Kaya, di po ba, may mga sinasabi pa sila. Si San Pedro, may daladalang manok sa langit. Tumitilaok pa, di po ba? Hindi nila alam, mga kapatid, na tama na si Pedro po ay nakarinig ng tilaok ng manok ilang beses? 3 beses. Pero ano nangyayari? Dininay po niya ang ating Panginoon sapagkat ang sabi ni Lord, bago magtitilaok ng 3 beses ang manok, ako ay iyong itatatwa. Noong siya po ay napako sa krus, nandun ba si Pedro? Wala. Nandun ba mga apostol? Wala. Sino nandun? Si Joseph. Si Jose. Sa bagong tipan, hindi yung Jose ng lumang tipan. Mga kapatid. Tingnan niyo po. Okay? Kaya po, mga minamahal, maging aware po tayo, dapat puno tayo ng aral ng mga salita po ng ating Panginoon. Okay? Na dapat ay makita ho natin na ang church na ito
na itinayo ng Panginoon Kristo, isa po tayo roon. Amen? Isa po ba tayo roon sa church ng Panginoon? Amen. Yes, isa po tayo. Sa church po ng ating Panginoon. Okay? Now, basahin po natin, mga kapatid. Ang aklat po ng 1 Corinthians. Okay? 1 Corinthians chapter 10, verse 4. Okay? 1 Corinthians chapter 10, verse 4. Sabi dito, and did all drink the same spiritual drink, for they drank of the spiritual wrath that followed them, and that wrath was Christ. O, tingnan niyo po, ang malaking batong ito na tayo'y tinayo, si Kristo. Kaya po pala, sabi ni Kristo, yung kanyang itinayo na church ay matibay dahil siya pala ang pundasyon natin. Amen po? Siya pala ang may-ari, siya ang pundasyon natin para hindi po tayo babagsak sa atin pong paglilingkod sa Lord. Tingnan niyo po. Okay? Makita din po natin sa aklat po ng Lumang Tipan. Deuteronomy, mga kapatid, chapter 32, verse 4. Anong sabi po dito, mga kapatid? Ni Moises, verse 4, He is the rock, His word is perfect, for all His ways are judgment, a God of truth, and without iniquity, just and right is He. Siya ang bato. Sino ang Diyos? Tingnan niyo po. Malinaw po yan. Siya ang bato. Inulit pa sa Bagong Tipan ng batong ito, walang iba kundi ating Panginoon Kristo. Kaya sabi niyo dito, siya ang bato, ang kanyang gawa ay sakdal. Ibig sabihin, yung ginawa niyang church, perfecto. Amen? Sakdal. Sapagkat lahat niyang daan ay kahatulan, isang Diyos na tapat at walang kasamaan, matuwid at banal siya. O yun ang Diyos natin, mga kapatid. Okay? So malinaw po, the church is built by Christ. Colossians chapter 2, verse 7. Basahin po natin. Colossians chapter 2, verse 7. Rooted and built up in Him. Tingnan niyo po. Sa Kanya pala tayo nakaugat, mga kapatid. At nangatayo. Okay? Rooted and built up in Him. Sinong Him? Si Lord. And established in faith. Siya din po yun. No? Ang nagpatibay ng ating pananampalataya, as she had been taught, no? Gaya ng pagkaturo niya sa atin, abounding therein with thanksgiving, na sumasagana sa pagpapasalamat sa Lord. Okay? So malinaw po, mga minamahal, na tayo pala ay nakaugat sa Panginoon at tayo po ay nakatayo sa pundasyon ng ating Panginoon at tinutukoy din po itong pundasyon ng mga aral po ng ating Diyos na buhay. Okay? Basahin po natin, aklat po ng Ephesians chapter 2, mga kapatid. Ephesians chapter 2, verse 20, sabi po dito, and are built upon the foundation of the apostles and prophets,
Tingnan niyo po. Bakit? Yung mga propeta din po ba at apostol, mga kapatid, ay itinayo din po ba ng Diyos? Si Lord ba ang tumawag sa mga propeta at apostol? Yes. Lahat tayo tinawag ni Lord. Lahat tayo tinayo ng Diyos bilang isang church ng Panginoon. Ano pa pong sabi? Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Hindi o si Lord chef, kundi siya po ay chief. Tandaan po natin, no? Hindi o siya tagaluto. Okay? Siya ay namumuno, siya ay una, no? Sa lahat ng batong panulok. Verse 21, in whom of the building fitly framed. Tignan niyo po. Together groweth unto an holy temple in the Lord. My question is, are we the temple of God? Temple tayo ng Diyos. Tinayo tayo ni Lord eh. Kaya sabi nyo dito, nasa Kanya ang buong gusali na nakalapat na mabuti. Tingnan niyo po, nakalapat tayo sa Lord ng mabuti. Pag sinabi nakalapat ng mabuti, walang awang. Tama po? Walang awang. Okay? Walang butas. Okay? Ano pa? Ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Kaya mahalaga po yung ating paglago sa aral po ni Lord. Amen po? Utos po yan ni Lord na tayo lumago. 2 Peter chapter 3 verse 18, ano sabi? But grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Hindi sinabi ni Lord na lumago tayo sa sabi-sabi ng tao. Hindi sinabi ni Lord na lumago tayo sa anumang mga sinasabi ng mga tao sa mundo. Hindi o. Saan tayo lumago? Sa biyaya at kalooban po ng ating Panginoon. Saan natin masumpungan? Sa Kanya pong mga salita. So malinaw po mga kapatid, the church, it was founded by Christ. No man lay down. Hindi ho pwedeng itayo ng tao ang church sapagkat ito po ay nakatayo na mga kapatid. 1 Corinthians, basahin po natin, mga minamahal. 1 Corinthians chapter 3. Verse 11. Sabi po dito, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan o pundasyon, kundi ang nalalagay na ito ay si Kristo Jesus. Wala ho ibang pundasyon ng ating paglilingkod. Walang ibang pundasyon ng ating pananampalataya. Sapagkat ang pundasyon na ito na atin pong kinatayuan ngayon ay pundasyon ng ating Panginoon. Okay? Ito po, nalagay na, kaya hindi na po pwedeng itayo. Amen po? Amen. Hindi na pwede itayo ang church kasi nailagay na po ni Lord. Okay? Ano na lang gagawin? Sumunod ka na lang doon sa mga aral ni Lord. Tama?
Pagka sumunod ka sa mga aral ng Diyos, ibig sabihin, nandun ka mismo sa loob na sumusunod sa church ng Panginoon. Tama po? Doon ka po sa pundasyon na ginawa po ng Diyos. Doon ka sa loob ng church ng ating Panginoon. Mahalaga po yun, mga kapatid. Kaya po sa loob ng church, sa loob ng totoong church, ang binabahagi po yung katotohanan lamang. Amen po? Yung aral po ng Panginoon. Kaya ang aral po ng Diyos, hindi po pwedeng baguhin. Amen po? Bakit? Nandyan na yan eh. Wala ka pa sa mundo, nandyan ang aral ng Diyos. Amen? Bakit natin baguhin? Di po ba? Bakit natin tanggalan? Bakit natin bawasan? Bakit natin dagdagan ang aral ng Diyos? Hindi po pwede, mga kapatid. Ang aral ng Diyos, nandyan na yan. At ang gagawin na lang natin, ano po? Sundin ang aral ng Diyos. Amen po? Sundin natin ang aral po ng Panginoon sapagkat ang aral ng Diyos matibay. Ito po ang ating pundasyon sa atin pong paglilingkod na ito at wala na pong iba pa, mga kapatid, na magtayo ng pundasyon o magtayo ng church, mga minamahal, sa mundo pong ito. Okay? So malinaw po yan, mga kapatid, na the church is built upon Christ. Nakatayo tayo sa bato, nakatayo tayo sa pundasyon ng ating Panginoong Jesucristo. Now, number 3, the church belongs to Christ. Sabi niya po kasi dito, I will build my church. Malinaw po yan. Kanya po yan. Hindi ho atin. Amen? Kanya po yan. Hindi yung may-aring founder. Hindi ho. Okay? Hindi po pwede na magtayo-tayo ka lang, ito na, church na po ito. Hindi po, mga kapatid. Kailangan, yung church ay nakaugnay doon sa itinayo ng ating Jesucristo. Paano malaman ngayon na nakaugnay ang church sa ating Jesucristo? Tandaan po natin ang totoong church, hindi pera-pera. Amen? Tandaan po natin ang church, ang mga aral ay batay sa sinasabi po ng ating Panginoon. Hindi ko sinasabi na ang church ng Panginoon hindi na nangailangan ng pera. Pero dapat pagka tayo po ay sasamba sa Lord, nandoon ang ating tinatawag po na pagbigay ng galing sa ating mga puso para sa Panginoon. Amen po? Yun pong tinatawag na grace giving. Tingnan niyo po, mga kapatid, malinaw po ang tunay ng church. Totoong aral, totoong pamumuhay. Tama po? Kasi walang silbi ang iyong pagbabasa, pananalangin, at pagkaalam ng katotohanan kung ang iyong Christian life hindi nagliliwanag sa mundo ito. Tama po? Mahalaga ang doctrine and practices. Hindi po ba? Kaya maraming mga so-called religion ngayon. Hindi po ba? Pasok labas sa simbahan. Pero hindi nagbabago ang buhay. Totoo po ba yan? Totoo yan. I-trace niyo po kung anong religion ang napakaraming mga snatcher. Mga magnanakaw. Tama po? Totoo yan eh. Mga kapatid. So, doctrine and practices, magkasama po yan. Ito pong doctrine and practices, dito po yan tinuturo sa loob ng church. Tama? Kaya ang tinuturo natin lagi, doktrina at Christian living, pamumuhay ng isang mananampalataya. Okay? Now, sabi ko dito, Christ is the sole head of the church. Si Kristo po ba'y ulo ng iglesia? Siya po.
Tayo ang katawan, mga kapatid. Okay? Pero hindi nangahulugan na dahil wala ka sa loob ng church, hindi ka naligtas. Mali po yun, mga kapatid. Maling aral po yun. Di po ba? May mga nangangaral ngayon, okay? Pagka daw hindi ka kaanib sa iglesia, hindi ka ligtas. Mali. Bakit? Ang kaligtasang eternal ba sa pamamagitan ng iyong ginagawa? Para pumasok doon? Hindi po. Ang kaligtasang eternal, gawa po yan ng Diyos, tama? Bigay ng Diyos sa atin. Siya ang gumawa ng kaligtasan po natin para tayo maligtas. At iba namang usapin yung nandoon sa loob ng church, tama? So malinaw po yan, mga kapatid, na si Lord po ang head of the church. Okay? Sino po ba ang head ng pamilya? Yung ama po ba? Yung amo po ba? O ang ina? Yung ama. Head of the family, yung ama. Take note, mga ina, hindi kayo ang head. Tama? Hindi kayo head. Okay? Ilaw sila, ilaw. Oh. Ilaw po kayo, hindi kayo head. Okay? Mata kayo. Ilaw, liwanag. Katulad po ng ating Jesucristo na siya po ang ulo ng iglesia. Kaya po, nanginginig-ginig pa minsan na nangangaral po niyan. No? Ito ang ulo. Ito naman ang katawan. Di ba ba? Pagkang katawan ay may walay sa ulo, hindi siya maliligtas. Matindi, ano? Tama po si Kristo ang ulo at tayo ang katawan. Pero ang kaligtasan, hindi po yan nawawala. Amen? Ang nawawala sa iyo, pagkahiwalay ka sa church, ano mawala sa iyo? Joy of your salvation. Tama? Tandaan po natin yan lagi, mga kapatid. Okay? Ano ba po? Mga minamahal. Ephesians 5. Chapter 5, verse 23. Kaya huwag tayo manginig-ginig, ha? Sabi dito, Ephesians chapter 5, verse 23. For the husband is the head of the wife. Tandaan po natin, mga kapatid, take note. For the husband is the head of the church, of the wife. Even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Oh, tingnan niyo po. He is the Savior of the body. Eh, paano naman, pastor? Yung may niligtas pala si Lord, wala sa church. Eh, ano sabi ni Lord? Dadalhin ko sila sa aking sabsaban, sa aking kulungan. May mga tupa ko na nasa labas, dadalhin ko sila. Yung pastulan, yung kulungan, ibig sabihin doon, yung church, mga kapatid. So malinaw po na ang Panginoon Kristo, siya ang ulo at tayo po ang katawan. The church belongs to Christ. Christ is also lawgiver and sole legislator of the church. Tama po ba si Kristo ang nagbibigay sa atin ng batas? Amen? Di po ba may mga batas ang Pilipinas na katulad ng batas ng Biblia? Ano po yung batas ng Pilipinas? Bawal pumatay. Totoo po ba yan?
Pag pumatay ka, merong parusa. Sa Lord, ganun din. So may mga batas na binigay po ang ating Panginoon, mga kapatid, sa ating paglilingkod na ito. Siya po yung mambabatas na hindi nangungurakot. Di po ba? Siya ang batas na tapat. Okay? Siya ang mambabatas na totoo at tama sa kanyang church. Mga kapatid. Kaya nga po, lagi ko po sinasabi, sa Lord, ang tama ay tama. Amen? Ang mali ay mali. Hindi dapat kinukonsente ang mali, mga kapatid. Bakit? Mali po yan eh. Sa Lord di uubra yan. Sa tao, ubra. Sa Lord, hindi. Tama? Sino mahalaga? Si Lord o tao? Si Lord. Mahalaga sa atin. Di po ba? Kaya po mahalaga na makita natin na ang church ng Panginoon, siya po yung nagtayo. Hindi po tao. Kaya ang lahat na aral na yan, galing po sa ating Panginoon. Now, number 4. Number 1, the church is built by Christ. Number 2, the church is built upon Christ. Number 3, the church belongs to Christ. Number 4, the church was preserved through all chosen generation. Totoo ba na nakapreserve na tayo bilang church? Pag sabi ko nakapreserve, mga kapatid, sa pagkain, pagka-preserve mo pagkain, ano po ang mga ginagawa ng maraming tao? Nilalagyan ng preservative. Di ba ba? Para hindi masira. Di ba? Kay Lord, hindi ko siya naglalagay ng preservative. Anong nilalagay ni Lord? Natural serve. Natural. Si Lord, mga kapatid. Ibig sabihin, pag sabing natural, yung sa kanyang kapangyarihan. Amen? Nasa kanyang kalooban, nasa kanyang nais. Mga minamahal, tayo pong nakapreserve yung ating kaligtasan sa ating Panginoon. Pag sinabing nakapreserve, hindi nasisira, hindi nawawala. No, ang pagkain nawawala pa. Pero yung ating kaligtasan, hindi po yan nawawala, mga kapatid. Hindi po ba? Kasi ang ating kaligtasan, hindi naman yung katulad ng pagkain. Na kapag ikaw ay nagugutom, kahit nakapreserve yan sa rep o saan man, kung kakainin ng taong gutom. Tama? Hindi nawawala. Pero yung kaligtasan natin, nakapreserve sa Lord, at ito po ay hindi nawawala at hindi nagwawala. Ito po ang sabi dito, mga kapatid, sa Matthew chapter 16 na ating text dito sa ating pag-aaral. Sabi po ni Lord, and I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. O di na preserve tayo, tama po? Bakit? Kasi po sabi dito, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipinaig laban sa Kanya. Tingnan niyo po, kahit man anong gawin ng kalaban, mga kapatid, nandoon po. Well protected po tayo ng ating Panginoon. Okay? Kaya po tayo ay meron pong tinatawag po na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Okay? 1 Peter chapter 2, basahin po natin mga kapatid. 1 Peter chapter 2, verse 9. Okay? Up to verse 10. Sabi po dito ni Pedro, but ye are a chosen
generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous. Sa torno po ba? Marvelous light. Mga kapatid, malinaw po yan. Di po ba? Datapat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Tayo po ba ay pag-aari sarili ng Diyos? Amen. Upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Di po ba dati, nung wala pa tayo sa Lord, madilim bang buhay natin? Totoo po eh. Pero tayo tinawag ng Diyos, dinala ng Diyos sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Kaya salamat po sa Diyos. Amen po? Amen. Na siyang tumawag sa atin, siyang nagdala sa atin sa tama at totoong paglilingkod sa kanyang harapan. Verse 10, which in time past were not a people. Tingnan niyo po, na nang nakaraang panahon, tayo po ay hindi bayan ng Diyos. No? Which in time past were not a people, but are now the people of God, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Tingnan niyo po kung gaano kabuti ang Diyos. Mga kapatid, nakapreserve ang kaligtasan sa buhay po natin, mga minamahal, because of the mercy of God. Awa ng Diyos ang siyang umiiral sa atin. Mabuti na lang naawa si Lord sa atin, mga kapatid. Kaya salamat po sa ating Panginoon. Yan po ang kalagayan natin dati at ang kalagayan po natin ngayon. Ito na po yun, mga kapatid. Okay? Now, ano pa po? Psalms chapter 37, verse 28, sa Lumang Tipan, Psalms chapter 37, verse 28, mga kapatid. For the Lord loveth judgment and forsaketh not his saints. They are preserved forever. Sino daw ang mga tinatawag na iniingatan ng walang hanggan ni Lord? Yung mga saints. Tayo na mga anak ng Diyos. Amen? Tayo na mga mananampalataya. Hindi yung mga saints na hindi makapagsalita sa tabi. Hindi po yon. Okay? Kundi tayo na mga buhay na naglilingkod sa Diyos, na hinamon ng Diyos mula sa kadiliman patungo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Tayo po yun, mga kapatid. Nakapreserve na po ang ating kaligtasan. Sabi pa ni Lord, malinaw, they preserve forever. But the seed of the wicked shall be cut off. Tingnan niyo po. Malinaw po yan, mga kapatid. Sapagkat iniibig ng Panginoon ang kahatulan at hindi pinababayaan ang kanyang mga banal, sila'y iningatan magpakailanman. Ngunit ang lahi ng masama ay mahihiwalay. Malinaw po. Kaya, the church was preserved through all chosen generation, mga kapatid.
Ano ba po? 1 Thessalonians, katibayan sa New Testament. 1 Thessalonians, chapter 5, verse 23. Ano sabi dito? And the very God of peace sanctify you wholly. Tingnan niyo po ha. And I pray God, sabi po ni Pablo, your whole spirit and soul and body be preserved, blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Tingnan niyo po, malinaw mga kapatid, na ang tinutukoy ditong body, hindi body ng kasalukuyan nating body, kundi yung incorruptible body sa pagdating ng ating Panginoong Heso Kristo. So malinaw po, the church was preserved through all chosen generation, mga kapatid. Ano pa po? Mga minamahal, 1 Timothy chapter 3 verse 15, mga kapatid. Sabi po dito, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God. Take note. To behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of truth. Tingnan niyo po. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao o sa church na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. So meron pong pag-uugali sa loob ng church, amen? Sa bahay po ng Diyos. Anong ugali yon? Yung ugali na tinuturo po ni Lord, amen po? Yung ugali na sa banal na kasulatan. Hindi yung ugali ng ugali natin noon, kundi dapat yung bagong ugali sa harapan ng ating Diyos na buhay. Na siyang Iglesia ng Diyos na buhay. Ang iglesia pala ng Diyos na buhay ay ang bahay ng Diyos, tayo po yon, at haligi at suhay ng katotohanan. Malinaw po, haligi at suhay ng katotohanan ang itinayo na church ng ating Panginoon. So, napakahalaga na makita ho natin kung gaano kahalaga yung church ng Panginoon. Now, number 5, panghuli po. The church is the only institution blessed with Christ's authority. No? Nandito po sa church ang otoridad ng ating Panginoon. Amen po? Nandito po sa loob ng church. No? Ito daw ang church ay samahan, no? Na kung saan po ay pinagpala na otoridad na ating Panginoon. Malinaw po yun. Bakit po? Verse 19. Basahin po natin. Matthew chapter 16, verse 19. Sabi po dito ng ating Panginoon, and I will give unto thee the case. Case po ba? O the kiss? Di ba? So parang mahirap po bigkasin, no? Pag sinabi mo naman na the case, parang kaso, hindi naman. The kiss. No? Yung susi, hindi kay. Di ba? Kiss po, susi, at hindi naman kiss ito na halik, hindi ho. The kiss of the kingdom of heaven. No? Binigyan ng otoridad yung church ng Panginoon sapagkat ibinigay niya
yung susi ng kaharian ng langit. Di po ba ang church? Extension po ng Kingdom of Heaven. Extension po ito, mga kapatid. Kaya ang otoridad sa loob po ng church. Kaya po, tayo ay ang atin pong binibigyan ng tungkulin sa church ng Panginoon. Of course, dito po yung galing sa church. Amen po? Hindi po pwede sa labas. Okay? Hindi po pwede kahit sasabihin natin na magaling siya, hindi po pwede yun. Kailangan dito sa loob ng church. Amen po? Sa Lord, walang galing-galing. Isa lang magaling. Sino? Si Lord. Dandaan po natin yan, mga kapatid. Kahit gaano po sa katalino, hindi po pwede sa labas ng church. Dito sa loob. Kasi dito po yung otoridad na ibinigay ng Diyos sa kanyang church. Amen po? So malinaw po yan. No? And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. Kaya po, ang otoridad po nasa loob ng church, mga kapatid. Ngayon, sa Bible po ba, anong tawag sa church ng Panginoon? The word church, biblically, tinatawag po na Church of God. Tama? Sabi naman ng mga Church of God, di tama kami. Church of God kami. Ang tanong, sa pangalan lang ba? Siyempre sa aral din, tama? Hindi mo pwede Church of God pangalan mo, pero ang aral mo hindi sa church, hindi sa galing sa Diyos, tama? Wala lang din po 'yon. Dapat ang pangalan at saka yung aral dapat galing sa Diyos, tama? Yun po dapat. Hindi po pwede na angkinin mo lang dahil yan ang pangalan mo. Di po ba? Ano yan? Panluloko sa kapwa. Amen? Bakit? Pangalan lang nilagay mo eh. Tayo din pa, pangalan ng church natin, meron din pang Church of God? Meron po ba? May nakita kayo? Meron. God's Church. Walang kawala. Tama? Sa Biblia, tinatawag na Church of God, tinatawag na Churches of God. Pag marami, Churches of God, tinatawag din po siya na Church of Christ. Sabi naman ni Isa, hindi, tama kami, Iglesia ni Cristo. Pero tingnan nating aral kung totoong sa church ng Panginoon. Kasi po, doon po yan magkakatalo sa aral. Amen? Sa doctrine and practices sa loob. Lagi ko pong sinasabi, mga kapatid, na dapat kung maganda sa labas, maganda din dapat sa loob. Amen? Amen. Hindi pa pwede na maganda lang sa labas, pero sa loob, hindi maganda. Sa loob, bulok. Sa loob, mali ang aral na pinapangaral. Yun pong ibig sabihin, mga minamahal. Kaya huwag kayo maniwala, porque Church of God. Totoo na po yan. Alamin natin mo ng aral. Amen po? Hindi porque Church of Christ o Iglesia ni Cristo, tama na. Alamin natin aral kung ano po ba aral nila. Di po ba? Okay? So malinaw, ano pa? Tinatawag din na Church of the Living God. Church of the Firstborn, tinatawag din. Church in the House, tinatawag din po yan. Marami pong katawagan ng church, mga kapatid. Kaya po, napaka-importante na ma-distinguish po natin ang totoong church kasama po ng aral ng Panginoon. Kasi ang totoong church, hindi po pwede mahiwalay ang katotohanan ni Lord. Amen? Hindi po pwede hiwalay yun. Hindi pwede hiwalay ang aral ni Lord. Nandoon na po yan eh. Sundan lamang natin yung aral ng Diyos. Tama po? Okay?
At marami po siyang katawagan sa banal na kasulatan. Kaya, bago tayo magtapos mga kapatid, malinaw po ng ating pinag-aralan. Number 1, the church is built by Christ. Number 2, the church is built upon Christ. Number 3, the church belongs to Christ. Number 4, the church was preserved through all chosen generations. Number 5, the church is the only institution blessed with Christ's authority. So malinaw po, nandito po lahat, nakita ho natin na ang ating Paiso Kristo, He is the planner, He is the designer, He is the creator, He is the founder, He is the builder of His church. Wala akong kawalayan, kay Lord po yung church na nag-exist po, mga kapatid, sa ating panahon ngayon. Okay? Nag-exist po ang church ng ating Panginoon sa dako po ito. Kaya po rin po, Panginoon, nawa ay ating pong nakita ang katotohanan at sa Diyos ang lahat na karangalan at kaluwalhatian. Tayo lahat po tumayo at tayo po ay